Depensa ni VP Sara, maaaring gamitin ang numero para i-acquit si VP Sara. Pero Senator Ping Lacson at majority at ang prosecution may malaking pasabog. Supreme Court is the key. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kasi kung babalikan natin, hindi iniisip ng mga nagbalangkas ng konstitusyon na mangyayari na itong impeachment proceeding na ito, impeachment court, makukulong yung mga impeachment, Pero, mga senator judge, di ba? Senator, hindi lang naisip yun eh. 26, Distrital Conference for case number 004-2026 in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is now called to order. Matinding pasabog ni Lacson, depensa sa bilang para i-absuelto si VP Sara, bulagta. Korte Suprema ang pinakamalaking alas laban sa acquittal, awit 94 verse 15. Ngunit ang hatol ay itatatag at ang katarungan ay babalik sa mga matuwid sa puso at ang lahat ng tapat sa puso ay susunod dito. Akala siguro ng kampo ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga natitirang kaalyado sa Senado na nahanap na nila ang perpektong teknikalidad upang otomatikong i-acquit at isalba ang Vice Presidente sa kanyang nakatakdang impeachment trial sa darating na Hulyo 6. Akala natin dahil sa panuntunan ng saligang batas na kailangan ng 16 na boto o 2/3 of all 24 members upang makahatol ng guilty ay magiging formalidad na lamang ang pagpapawalang sala dahil sa sunod-sunod na pagkakakulong at pagsususpindi sa mga kaalyadong senador na magpapaliit sa bilang ng pwedeng bumoto. Pero sa isang matinding pasabog at paglalantad ni Senator Panfilo Ping Lacson, matapos ang matagumpay na special session, lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Hindi hahayaan ng bagong mayorya na mauwi sa isang absurdong serswela ang paglilitis at ang Korte Suprema ang magiging susi upang baguhin ang takbo ng numero. Kung sino yung present, yun ang pwedeng mag-participate. Okay. pero yung base Ngayon, number kung po. sa bilang naman ng Opo. 2/3, Opo. debatable yun. Yun Although nga. maliwanag sa konstitusyon Mm. na 2/3 of all members. All eh. Pag sinabi mong all members, 24 yun. Now, Oh, okay. for practical necessity, kung halimbawa, hypothetical ito, no? Dinidiscuss din namin to sa pagka yung kami nagmi-meet. Halimbawang siyam lahat ang nakakulong, no? At hindi pinayagan ng korte na maka-attend at makaboto. So parang formality na lamang yung acquittal. So, anong saysay ng impeachment trial? Opo. So yun, itatalakay namin yun habang nagpo-progress yung impeachment trial. Opo. At sigurado to, malamang ito, most likely, i-raise ito ng prosecution Aha. na magmo-motion sila na yung bilang ng 2/3 should be based on what you stated earlier, Tony. Yes, sir. Na i-base na lang doon sa Kung sino mga present nandun. o yung available to attend. Narinig nyo na ba ang naging eksklusibong pahayag ni Senator Lacson ukol sa seryosong usaping ito? Taas ang inamin ng mababatas na kung mananatili sa 16 na boto ang basihan habang may mga senador na suspendido tulad ni na Senator Jingo Estrada o tuluyang nakakulong tulad ng iba ay magiging isang malaking katatawanan lamang ang paglilitis kung saan kahit 15 ang bumoto ng guilty ay absuelto pa rin ang nasasaktal. Pero ang malaking banta ngayon sa depensa ayon kay Lacson ay ang nakahandang estratehiya ng prosecution team na maghain ng motion sa mismong impeachment court upang igalaw at ibaba ang base number ng mga aktwal na miyembro. Halimbawa ay gagawin na lamang 20 ang base. Therefore, kung magpapasya ang mayorya na baguhin ang numerong kailangan para sa konbiksyon, ang depensa ay mapipilitang tumakbo sa kataas-taasang hukuman upang kwestiyonin ang akbang na ito. Senator Lacson, hanggat hindi pa malinaw yan, sa bilang-bilang na yan, nandun pa rin tayo sa 16 votes to convict. Yes. At kung hindi naman talaga ma-attain yung 16 votes, tuloy ang Kung 15 impeachment. O kung 15 lang kayo dahil makukulong Yeah. iba. Tuloy Kasi pa rin bilang ang... nga ni Ombudsman Remulla, di ba, 10 yung inibisigan nila. Opo. So kung hindi aabot ng 16, tuloy pa rin ang impeachment trial kahit alam nyo na hindi ma-achieve yung 16 to convict. Tama ba? Yes, nandun yung absurdity. Ano saysay na impeachment trial kung 15 lang yung senator judges na present at pwedeng bumoto? Ano Oo. saysay? Oo. Sabi ko nga, formality na lang, acquittal, bakit pa tayo magta-trial? So, dyan dapat mag-intervene Oo. ang Korte Suprema kung i-raise. Akala siguro ng kampo ni VP Sara na dahil ang impeachment court ay isang sui generis o natatanging hukuman na ang desisyon ay pinal at hindi maaaring iapela, ay hindi na pwedeng makialam ang Korte Suprema sa loob ng Senado. Pero mariing ipinaalala ni Lacson
na sa ilalim ng Rule 65 ng Saligang Batas, may absolute na kapangyarihan ang Korte Suprema na manghimasok sa anumang sangay ng pamahalaan kapag may napatunayang grave abuse of discretion. Therefore, sinabi ng senador na mas mabuti pang ang Korte Suprema na ang magbigay ng pinal na interpretasyon sa salitang 2/3 of all members upang maiwasan ang kulay politika at matiyak na ang hustisya ay hindi madadaig ng mga nakakulong na boto. Ang Supreme Court naman, meron silang i-invoke yung sinasabing Rule 65 pagka merong grave abuse of discretion, maski anong ahensya, maski anong department, Pwede silang branch man gumalaw. yan, legislative branch, pwede silang manghimasok. Oo. So sa akin, kung ako yung tatanungin, mas mainam nang sila na yung mag-interpret yan. Tama. Dahil kung kami, maraming question. Kasi- Kasi politika yan. Oo. Samantalang ang Court Suprema, they're beyond politics, di ba? Kapag Oo. mag-rule sila na pwedeng galawin o hindi pwedeng galawin, walang makapag-question. Pero Tsaka Meron dapat din, pero hindi iga nga, hindi Oo. makukulayan tulad ng kung kami lang sa impeachment court ang magsasabi self-service. na nagumalaw yung numero. okay. Have mercy, O God. Awit 75 verses 7 to 8. Sapagkat ang Diyos ang hukom, siya ang nagbababa ng isa at nagtataas ng iba. Sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may sangsaro at ang alak ay namumula. Ito ay puno ng pinaghalong sangkap at ibinubuhos niya mula roon. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, ang napakabigat na diskusyon sa Senado ukol sa mga numero, batas at kung paano ang Korte Suprema ang siyang may huling alas o salita upang ituwid ang binaluktot na sistema ay isang napakalalim na paalala mula sa ating Panginoon Diyos ukol sa huling paghuhukom sa ating sariling buhay. Sa mundong ito madalas nating iniisip na makakalimutan tayo sa ating mga kasalanan at maling gawa sa pamagitan ng pagtatago sa mga teknikalidad. Ang pagdadahilan na mabuti naman akong tao o pagtago sa likod ng relihiyon o ang pag-akalang hindi makikita ng ating Panginoon Diyos ang ating mga lihim na gawa dahil sa abala ang mundo. Pero ang katotohanan sa harap ng banal na hukuman ng ating Panginoon Diyos, walang teknikalidad ang makakasagip sa atin. Walang bilang ng mabubuting gawa ang makakabayad sa ating mga pagkukulang at ang lahat ng ating mga pagtatago ay madideklarang walang bisa sa harap ng kanyang purong katarungan. Kung ang pamahalaan ay naghahanap ng paraan upang walang makalusot sa hustisya sa lupa, masigit na walang makalusot sa mata ng ating lumikha. Pero ang magandang balita, kaibigan, may isang tagapagtanggol na hindi kahatulan, kundi binayaran niya na ang iyong utang upang ikaw ay mapawalang sala. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang ating Panginoon Hesus ang nag-iisang hukom na naging tagapagligtas upang ang sino mang sumuko at magtiwala sa Kanya ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isuko mo ngayon ang mga pagdadahilan ng iyong puso sa Kanya ngayon, kaibigan, at ibukas ang lahat ng iyong mga sikreto at kasalanan sa Kanya at tanggapin mo siya bilang iyong personal na tagapagligtas at tanging Panginoon ng iyong buhay dahil tatanggapin ka niya ng buong puso at buong pagmamahal upang sa takdang araw ng paghukom ang iyong pangalan ay makasumpong ng ganap na kapatawaran at kaligtasan na hindi mababago ng sinuman. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may buong pagpapakumbaba. Kinikilala po namin na kami po ay makasalanan at walang anumang teknikalidad o sariling kabutihan ang makakasagip sa amin sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami sa aming mga maling gawa, sa aming mga pagtatago at sa pagtitiwala sa aming mga sariling lakas. Tinatanggap po namin kayo ngayon sa aming puso bilang aming personal na tagapagligtas at tanging Panginoon ng aming buhay. Isinusuko po namin sa iyo ngayon ang aming buong buhay, ang aming buong plano at ang aming buong kinabukasan. Linisin niyo po ang aming puso at bigyan niyo po kami ng lakas na lumakad sa iyong katotohanan araw-araw. Ipinapanalangin din po namin ang katarungan at katapatan para sa aming bansa at sa mga namumuno sa paparating na paglilitis at nawa lumabas ang katotohanan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Iligtas po kami. Gabayan niyo po ang aming bansa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.